Good morning po sa inyo lahat. Isa pang reyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay isagawa ang salita ng Diyos. Isagawa ang salita ng Diyos. Ang babang may isang tao na bumili ng isang electronic device o appliance na electronic de kuryente tulad ng oven, stove, o flat iron o plancha. Binasa ng mga minamahal ang kasama instruction ng wastong paggamit. Ngayon po sa halip na gawin niya, sundin niya po ang instructions, kanya pong binaliwala. Dahil dito sumabog, nasunog ang gamit. Ngayon po, kaya ang tawag sa kanya mga minamahal. Siya po isang mangmang. Maaaring mangyari po sa isang Kristiyano, pwede po, halimbawa, nabasa na pakinggan ng isang Kristiyano na sa Biblia, dapat siyang magbasa ng Biblia, dapat siyang manalangin, dapat siyang dumalo sa panambahan, dapat siyang magipag-fellowship sa mga kapwa niya Kristiyano, at mag-iisa sa gawain ng Panginoon. Nabasa niya, napakinggan po niya rin mula sa Biblia na dapat siyang umiwas sa kasalanan, sa mga bisyo, at mga masamang gawain. Ngayon po sa halip na gawin niya ito, lahat ng ito, kanya nabasa, nalaman, kanya bumiyaliwala. Sa halip na buhay siya ay sa kanya lamang nais, kanyang sarili. Ano kaya po ang tawag sa kanya? Diba isang mangmang din? At yan ang mga ito na ay nga sa Santiago 1:22. Kung nakikinig lamang tayo sa salita ng Diyos at hindi sinasagawa, at di ba dinadahi lamang ating sarili. Ayon sa Lucas 6:46-48 po, Luke 6:46-48, ang nakikinig ng aral ngunit hindi nagasagawa ay parang bahay na guguho. Ayon sa John 13:17, ayon kay Kristo, kung alam po natin ang kanyang turo, mapalad tayo kung nasagawa natin. Po Santiago 4:17 ay poroon, James 4:17, ang nakaalam ng tamang bagay at hindi ginagawa, para sa kanya ito po ay kasalanan. Ayon po sa Matthew 12:50, ang magumagawa ng kalooban ng Ama ay mga kapatid at ina po ng ating Panginoon Hesus. Kaya mga minamahal, napakalinaw, alin dapat isagawa ang salita ng Diyos. Ang tanong po, di ba talagang sinasagawa ang salita ng Panginoon sa ating buhay? Maraming salamat po.